Preaching is useless. Our faith, sabi ng 1 Corinthians 15, is also useless. Our preaching and our faith is useless if Jesus Christ never risen from the grave. Kung sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Mark, hallelujah, o purihin ng Panginoon, nung ilanap nila ang Panginoon sa kanyang libingan, sabi ng anghel, wala na sa dito sa libingan, siya ang buhay ng kapatid. Praise God. Purihin ng Panginoon, purihin sa buhay, siya ang buhay, magpakailan, kailan, naman, purihin ng Panginoon sa Kristo. Purihin ng Diyos, hallelujah. Gusto ko makita ang Panginoon na ganyan, mga kapatid, sino pumunta dito para sa mahilig ng Diyos. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to God. We glorify. Salamat po. Panginoon, worship Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tawagin niyo lahat ang worship Jesus. Namatay si Jesus Christ. Sa pinatilang noon lang yun. Amen. Ang Panginoon ay nabubuhay ng buhay ang pinagmiling mo na natin, mga kapatid. Praise God. Praise God. Nabuhay sa nabuhay Sunday. Amen. Hallelujah. Sunday. Bawal ang patay, mga kapatid. So we rebuke the spirit of slumberness in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are alive, awake, mga kapatid. Praise God. Dahil
Dahil ang Panginoon natin ay buhay. Salamat sa Lord. Ngayong araw na ito ay gusto ko magturo ng kapatid. Mensahe ang bigay ng Panginoon sa aking puso. Ito ay nasusuntungan sa magawa ng mga alagad ng mga kapatid. Na magawa ng mga alagad ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Sabi ko, ang gawa ng mga alagad, mga kapatid, ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Matatapos lamang ang paglilingkod kapag bumalik ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ko, magpapatuloy, mga kapatid, ang gawa ng mga alagad. Amen. May pipigil lang sa pagbibigay ng mga alagad ay ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya hindi pa sa bumabalik, mga kapatid, magpapatuloy ang apostoliko pananampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Praise God, praise God, praise God. Ang problema lang kung dumating ang Panginoon sa mundo ito, ang may papaliwanag ko, ang unang kalaban ay talaga ay religion. Religion. Kaya lalo na noong panahon namin ngayon, mga kapatid, napakarami ng relihiyon. Ang problema sa relihiyon, lahat ng relihiyon ay nagsasabi silang ligtas. Na totoo, mga kapatid, kung walang Panginoon ay wala tunay na kaligtasan. Amen. Kaya gusto ko magturo sa inyo na isang pagtuturo na nawa ay gawin natin itong aral sa buong buhay natin. Dahil hindi ko kaya unawain ng isang tao ay hindi maglingkod sa Panginoon. Hindi ko maintindihan ng tao. Lalo na pag pumupunta sa simbahan, mga kapatid. Kung yung mga tao sa labas na ginawa ng Panginoon ng sakripisyo, na ayaw maglingkod, hindi ko maintindihan dito. Amen. Dahil hindi siya karapat-dapat, mga kapatid, tanggihan. Lalo na sa pupunta sa church, lalo na dapat ang Panginoon ay karapat-dapat maglilingkod. I would like to read in the book of Acts chapter 9 ay araw na ito, April 20, 2025. Gusto kong basahin sa New King James Version. Mga kapatid. Subukan kong basahin din sa Ilocano. Arami 9 sa Ilocano. Sa English ay ganito po pagkabasa ay nalagyan ng mga puso sa salita ng Panginoon. Then Saul, still breathing threats and murder against disciples of the Lord. May pagbabanta, mga kapatid, yung pagbabanta na nasunay. Tapos gusto pa na silang patayin lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Itong panahon na ito ay wala na yung physical body ni Jesus Christ. Wala na yung physical body ni Jesus Christ. Hanggang ngayon, mga kapatid, wala na yung physical body ni Jesus Christ. Bumalik na siya sa luklukan. Ngunit lahat ng sumusunod sa Kanya, which is the church,
Noon pa man ay gusto na nilang buksain. Ay hindi na bago ka siya. Hindi na bago na gawain ng ginugulo mga kapatid. Hindi na bago yan. Huwag kayong magugulat. Ang gawain ng Panginoon ay ginugulo. Dahil noon pa man sa Biblia ay nandiyan na yung mga kapatid. So, gusto niyang patayin sila, went to the high priest and asked letters for him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were on the way, lahat ng masalubong nila, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Dadalhin nila silang bihang sa Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone him from heaven. Yung sinasabi ko mga kapatid, na isama namin sa panalangin sa bayan ng Santa Cruz. Let us release the light of the Lord, mga kapatid. Amen. Dahil maraming peking liwanag na akala ng tao ito magbibigay ng landas sa tao. Ang tunay na liwanag ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So sa kanyang lakad, mga kapatid, biglang nagliwanag sa kanyang daraanan. Salamat sa liwanag ng Panginoon, mga kapatid. Makikita natin kung sino tayo. Makikita natin kung sino siya. Nagliwanag from heaven, mga kapatid. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, ito ang sabi ng Panginoon, So, why are you persecuting me? Bakit mo ako inuusig? Sabi ng Panginoon. Dahil hindi kilala ni Saul ang Panginoong Kristo, dahil ang kinikilala ng Diyos ay si Jehovah God, mga kapatid. Kaya sabi niya, who are you, Lord? Itong maganda sa Biblia, mga kapatid. Then the Lord said, sumagot ang Panginoon. Amen. This is the revelation na yung Lord na tinatawag ni Saul, mga kapatid, ay ang Panginoon din natin pinaglilingkuran na si Kristo. Sino ka ba ang Panginoon? Sabi niya, hindi sa Biblia na pakalinaw. Then the Lord said, I am Jesus. The Lord is Jesus, mga kapatid, whom you are persecuting for the second time. Bakit mo ako inuusig? Sabi niya sa verse 4, sinabi ng Panginoon, ako si Kristo na iyong inuusig. It is hard for you to keep against the rules or the prince. Mahirap sa iyo kapag kinakalaban ng Panginoon, mga kapatid. Parang kang sumisipa sa tinig, sabi niya. Dahil kapag sumisipa ka sa tinig, hindi yung tinig ang nasasaktan. Hindi yung tinig ang nahihirapan, mga kapatid. Kung hindi yung tao gusto saktan ng tinig. Sa iyong araw, kabayatan na ituloy ni Saul, ibang pamot ko din, amang papatay na nagbibiyanan ng Pilato. Na paano hindi ka nagawa na pari, kaya't limawag inisurat ang mangyamyan mo, ingwa na kadagitisi na tuwa na inibudyo ito'y Damasco. Tapno no arda kasaranan na pasulot ito'y dalang Pilato. Lalaki man ang mga babae, tiluwin na iya na ipanidya ng Jerusalem. Yung masasilig sa Saul, siyudad ni Damasco,
iti pagamuanan, hindi natin piti naranya kalawag, nagapu sa diyan. Basta rin naglaget, nang nagkatitigay na ko na, sa ulo, apay na ay dadalis na. Siya sino ka apo, sinusunod sa ulo. Di apo sinumat siya ni Jesus, na idadalis mo, hino na titigay. Kurang. Hindi wala yung mahirap sa iyo o sa iba sa iyo. Hindi yung ano nila yun. It's hard for me to think against the things. Kurang ito niluhan ng mga kapatid. Narika, nakubugtar ka, itisip niya. Masigat mo sa iyo. Tulungan tayo ang Diyos mga kapatid sa araw. Amen. Tayo dinulog sa Panginoon. Sa ating pananalangin na Amen. Praise your holy name, Lord Jesus Christ, our Father. Maraming salamat sa araw na ito. Thank you for your word today. Magsige naman pagkain ng aming kaluluwa at spiritual na buhay, Panginoon. Bukod yan, kinakalagan namin ang tinig mo, Panginoon. Ikaw ay nakikipag-usap, Panginoon Diyos. Let them hear the words, hallelujah, voice of our great shepherd, Jesus Christ. Upang mailin mo kami, Panginoon, sa iyong pastulan hanggang sa buhay na walang hanggan. Lord, basbasan mo ang bawat isipan ng iyong mga anak. Lord, at sinasaway namin ang mga Espiritu, Panginoon Diyos, na kaaway. Spirit of slumberness, hallelujah, Espiritu, Panginoon, hallelujah, may pagmamatigas sa puso, sinasaway namin, Panginoon, sa pangalan ng Isang Kristo, Lord, lahat ng narito ay mga tupa na makikinig ng tinig ng Panginoon. Hallelujah, siya ang magdadala sa amin sa kalooban ng Panginoon. Yes, kung buhay ng iyong mga anak, samahan mo kami, Panginoon Diyos. Convict us, Lord, to do more for your will. Convict us in the Holy Ghost and in the power of your word in the name of Jesus. Upang magpapatuloy kami maglilingkod sa iyong pangalan. We claim the victory today as we honor you, great God, Jesus. We praise you, Father. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. We claim your benediction to each and every one of us. Lord God, for the praise of the Lord. In Jesus' name, we pray all this. Sa ginagawa in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise your name, Lord Jesus. Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabi. Narinig na ninyong salitang persecution. Sabi ni Jesus Christ, Saul, bakit mo ako pinipersecute? Sabi ni Saul, Lord, sino ka ba? Sabi niya, ako si Jesus Christ. On the second time, sabi niya, ako yung pinipersecute ko. Walang alam si Pablo, si Saul, mga kapatid. Nakakala niyang papatayin niyang mga nagalilingkod sa Panginoon, huhulihin mga kapatid ng dalawang pihak. Ang alam niya, mga tao lang ang kanyang kinakalaban, mga kapatid. Ngunit ang Panginoon ay nakipag-usap sa iyo. Kaya ang mensahe ng Panginoon sa ating mga kapatid, upang matuto tayo sa pangyayari ito. Kung pinersecute nyo ng Panginoon,
Ito ang mensahe ng Panginoon. Loving the persecuted Christ. Kung inuusig nila si Kristo na mabuti, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa atin ay atin namang ibigin ang Kristo na kanilang pinag-uusin, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Mamahalin natin ang Panginoon na kanilang inuusin, mga kapatid. Oh, praise God! Praise God! Sabihin mo sa kanilang let's love the persecuted Christ. Hallelujah! Let's love the persecuted Christ, mga kapatid. God bless you. Pwede tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Hindi natin na itatanggi, mga kapatid, na sa kabila ng kabutihan ng Panginoong Diyos mula sa langit, ginawa ng lahat ng bagay, ginawa ng lahat ay hayaan ng kanyang pag-ibig at magandang plano sa mundong ito. Pero sadyang may mga tao pa rin, mga kapatid, na hindi makaunawa kung hindi imbis na appreciating, imbis pasalamatan, imbis na kilain, papurihan ng Diyos sa kanyang mga lalang, magandang bagay para sa ating pakinabang, mga kapatid. May mga tao pa rin na handa, mga kapatid, upang siya'y sinuhin, usigin, mga kapatid, at saktan ang kanyang damdamin. Dawa sa umaga ito, mga kapatid, hindi tayo ganyan ng mga tao pa rin, mga kapatid, hindi tayo naway mga nilalang na Panginoon na kinikilala natin ang kanyang kabutihan, kinikilala natin ang kanyang mga lalang, kinikilala natin ang kagandahan loob ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Sabi ko, nawa tayo yan, mga kapatid, na kinikilala natin. Shall we sing praise the Lord? Kaya mula sa trono, walang tao na makakarating sa langit kung walang magtutubos ng ating mga kasalanan. Eh sana, mga kapatid, na unawaan natin ito. Ang lahat ng tao ay magkasalanan na walang pwedeng malapit sa Diyos kung hindi lalapit ang Diyos sa Kanya, mga kapatid. Eh sana tayo magmamalaki, mga kapatid, na matutokso ng kaaway na ilalagay natin sa ating mga kamay. Hallelujah. Ang paghabol sa ibang tao kung saan tayo natatandaan na nandito tayo dahil lamang sa biyaya ng Panginoon Diyos. Dahil alam niya na hindi tayo makalapit, dahil alam niya na hindi tayo makapunta sa langit, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, siya ay bumaba mula sa trono upang ang tao ay kanyang abutin, mga kapatid, at iligtas sa kapahamakan ng kasalanan. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Hindi ngayon sa ito. Salamat sa Diyos. Walang pwedeng makakilala sa Diyos kung hindi sa bababa. Walang pwedeng makasama ang Diyos kung hindi
Diyos sa kanila ng kanyang kabutihan. Inandihan siya ng mga tao. Dapat sana mga kapatid, pagkat kung may darating, dapat talo pa siya ni Nino. Dapat pagdarating si Nino, grabe na. May mga maliit na vlog, dapat pagdarating presidente, may mga grabe. Si Jesus, pagdating niya, hindi siya tinanggap sa tiyan pa lang. Dapat kung siya ipapanganak na kapatid, kaya ng expectation nila sa Messiah ay ipapanganak sa palasyo dahil yun ay hari. Pero dahil tinanggap nila siya na kapatid sa tiyan pa lang. Hallelujah. Inuulit ko mga kapatid, nasa tiyan pa lang kung tinanggap na siya. Kaya siya ay hindi sinilang sa palasyo, kung hindi siya ay isinilang sa saksakan. Oh, hallelujah. Hindi karapat dapat ang Panginoon sa lugar na yun, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, na kahit hindi pa rin sa welcome, mga kapatid, na nandili pa rin siya gawin ang kanyang kalulupan para iligtas tayo sa ating kasalanan. Puro ba kayo lang tayo dito? Wala ka kasalanan. Salamat! Salamat! Tinuloy mo pa rin ang iyong magandang plano. At habang sa iyo natin, mga kapatid, siya ay mga kapatid na persecute. Pinagbintangan pa siya sa demonyo, mga kapatid. Naririnig ko na ngayon eh. Ang dami na nilang pinapakalan sa akin. Yung may demonyo, tinatawag ako na may demonyo, mga kapatid. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Ayan din nagbiligtas kay Lord, mga kapatid. Ikaw ay nagpapalayas ng demonyo dahil ikaw ay hari ng demonyo. Amen. Kung ano pagbibintangan sa mamaya, hindi siya pinapaniwalaan. Ako, ang karama ay isa. Hallelujah. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Hindi niya tinatanggap. Nagmimilag ng Panginoon. Gusto pa rin siya ng usipin. Nagsalang natin ang istorya, mga kapatid, na sinire-relate ng mga tao last week. Ang paghuli, ang pagbibigay ng mga hagupit sa Panginoon. Siya'y sinaktan dahil sa totoo lang ang naisipan nila. He is saying blasphemy. Kaya yung napapanood din yung na Pastor Christ, kulang yun, mga kapatid. Kulang yun. Dahil ang tingin ng lahat ng mga Hudyo, siya ay demonyo. Kaya pag ang demonyo, alam mo, gagawin mo lahat ng hagupit. Lahat ng pahirap, mga kapatid. Dahil wala tayo, hindi natin na-destroy. Pero isipin nyo na lang, mga kapatid, kung ang isang tao ang tingin sa kanyang demonyo, hindi yan gagawa ng magandang tao. Pero Panginoon, mga kapatid, hindi sa masama, mga kapatid. Hindi sa demonyo, mga kapatid. Hallelujah! Sa Panginoon, alam ko na ang dapat pagpapalaya. Hinabutin ko siya, sinagtan niya siya, mga kapatid. Pinapakamin niya siya sa kanya, mga pagtuturo. Na gusto nilang maligtarin ang kanyang pagtuturo ay wala sa Diyos. Lalo na nung sinabi niya nung hinuli siya na kami ng madaling araw, sabi niya, mga kapatid, hallelujah. Isang araw, makikita ninyo ang anak ng tao sa kanyang pagbabalik na nakasakay sa kulang, hallelujah. Lalo nilang hilangan ang kanyang madalik. Dahil noong pangalan, mga kapatid, hindi nila mapag-unawa ang Panginoong Kristo. Nawawalang ganyan din, mga kapatid. Ano, sabi ko nga, ang mga promotor
Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Pharisee, the mga Pharisees, they were known for their meticulous observance of religious laws, both written and oral. Believed all the Jews should follow all 600 plus commandments in the Torah. Wala sila naman sinusunod kung hindi ang mga batas sa lumang tipan. Kaya yung dumating ang Panginoon na nagtuturo sa kanya, I have a new commandment to you. Hindi nila matanggap, mga kapatid. They anticipate the coming of Messiah. Hinihintay nila ang pagdarating ng Mesiyas, mga kapatid. Pero yung dumating si Kristo, tinanggihan nila, mga kapatid. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah, nawa ang religiyon natin, mga kapatid, ay hindi tumanggi sa Panginoon. Kung hindi ang religiyon nawa natin, ay nag-welcome lang na sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, sa loob sa Panginoon, at sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito pa yung isang puro. Kaya kapag nakita nila ng mga leader, mga kapatid, siyempre susunod lahat ng tagasunod. Kung isa pa mga leaders, mga kapatid, yung mga Sadducees, they were primarily composed of high priests. Ito yung mga may ibubuga, mga kapatid. Aristocratic families, wealthy merchants, representing the elite of the Jewish society. Ito yung meron mga kapatid, superiority complex. Meron na nakikita lang dito din sa mga kapatid. Ang feeling nila sa entitled silang taas ng tingin nila sa sarili ng lahat. Para kapag nakikita nila lahat, mga kapatid. They had significant political influence with Roman rulers. Yung panahon na yun, ang namumuno ay Roman hanggang na yun. Actually, in Matthew 22, verse 23, the same day the Sadducees used to say, there is no resurrection. Sila yung klase ng relihiyon, mga kapatid, paniniwala, na hindi sila naniniwala na mayroong pagkabuhay na huli. Hallelujah. And they came to question the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Meron palang mga paniniwala na hindi na sila akala nila pagkatapos ng buhay na ito'y tapos na, mga kapatid. Pagtulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hindi tayo naniniwala na walang pagkabuhay na nahuli, mga kapatid. Nung nabuhay na nahuli ang Panginoon, kaya may mensahe ng pag-asa sa buhay natin. May isang araw, na tayo ang nilingkod sa Panginoon. Hallelujah. May buhay sa kinabukasan. In the name of Jesus, we rebuke the teaching of the devil. Na wala ang pagkabuhay na muli. Hallelujah. May pagkabuhay na muli sa Panginoon. Kaya siya'y sinakta, hindi nila tanggap ang pagtuturo niya. Siya'y sinakta, hindi nila tanggap ang kanyang persona, mga kapatid. Siya'y tinangin, pero yung isang masakit, mga kapatid. Tumawag siya ng mga taong susunod sa kanya. Pag isa sa kanilang mga kapatid ay Judas. Amen. Meron talagang Judas sa bawat grupo, mga kapatid. Kaya ngayon, hindi na ako masyadong patunayan mo, mapagpatuloy lang talaga tayo. Dahil yung kasabihan, mga kapatid, kung imudas ka na lang minsan, maaari ka ng butasin ulit yan. Sabi ng kasabihan, hindi mo na kailangan ubusin yung dapat para patunayan na ang dapat ay mahala. Sa isang baso pa lang, dapat na-convince sila dyan na makaanap ng dapat. Amen. Hallelujah. Kung si Iso Cristo na matuloy tayo nilang gawin yun. Ngayon pa man ginagawa na nila sa akin yung mga kapatid. Amen. Hindi na lang at hindi mga baptist dito yung mga kapatid. Medyo hindi masakit sa akin mga kapatid. Since
ko. Mga hindi ko baptize dito, mga kapatid. Naguhudas na. Kaya huwag kayo maguhudas sa mga baptize dito, mga kapatid. Hindi magandang tingnan yung nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon, nakita nila ang pagkilos ng Panginoon, nakita nila ang milagro, nakita nila mga kapatid na. Pero sadyang may hudas na ng mga kapatid. At siya mga kapatid ang ginamit ng kaawa. Bilang nyo gagawin ng demonyo yung mga kasama. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo. Kaya sana narinig tayo na si Gito na naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. Kasi kung hindi talaga si Jesus Christ ang paglingkuran natin dito sa Israel, sa palit na si Judas lagi niyang kasama. Pero dahil hindi totoo si Judas, mga kapatid, pagkasama yung mga pangasing, lilingkod siya. Pagkasama yung mga alagad, lilingkod siya. Lahat ng kasama niya para sa pamilyon, mga kapatid. Kunyano, kung sino kasama niya, okay sila. Mag-ingat tayo sa ganun mga mga kapatid. Kung kay Kristo ka, kay Kristo ka, mga kapatid. Kung sa Panginoon ka, sa Panginoon ka. Hallelujah! Sa Panginoon mag-ingat ka. Kung kay Biblia ka, kay Biblia ka. Kay Kristo ka, hindi pwede pagsamahin. Si Judas sa mga kapatid, may panahon sa church. May panahon sa kalaman ng church. Ingat kayo sa mga tao na yan. Alam mo nilang kalaban ng church, pinupuntahan pa, nakikipag-usap pa, delikado yan na. Kapag nangyari kay Judas, kapulosan ng masamang espiritu. At isang araw, tingnan yung sino nagturo sa kanya. Kaya sa Kristo, si Judas. Sabi ng Panginoon sa mga ganyang mga tao, sana hindi ka nalang pinanganak. Pupunta ka sa gawain para maghudas, sabi ng Panginoon, sana hindi ka nalang pinanganak. Basahin yung Biblia. Pero pinakitaan ka na ng mabuti, binigyan ka na ng pag-asa, tinulungan ka na malapit sa Panginoon. Pero, andyan pa rin ang pag-uusip, mga kapatid. O wala na ibang sasamanta sa tawag tinulungan mo para makilala ang Panginoon at makarinig ng nagatuhanan. Pero, may puso pa rin ikusinin. Ay kung ang ginagawa lang sana natin yung nagpapakain ng mga pagkain ng lugaw, nagpapakain lang tayo dito mga kapatid ng mga pagkain hindi nauukol sa langit yung ipagkain, nauukol lang sa lupa. Pwede mo na sa kusigin yan, pwede mo na hudasin yan. Pero kung ang nangyayari ko ang system natin ay nakakapagpapakain ng buhay ng iyong asawa, nakakapagpapakain ng buhay ng iyong anak, nagbibigyan ng pag-asa, nakatulungan tayo ng magawin sa Panginoon. Maghintay sila na kahingin na ako ngayon mga kapatid. Bahala ka ang Diyos. Huwag mong sabihin yung ano. Atin-atin na lang. Yung alam natin na atin-atin na lang. Buhay talaga si Lord. Nangyahingin lang tayo natin ang ulit. Nangyahingin lang tayo na nakakalaman dito. Salamat sa Diyos. Wala tayong dito iniisip sa wala. Kung hindi nabili ka ng nabili sa Panginoon, pahala sa Jesus. Kaya hindi tayo iniisip ng masamang plano. Hindi tayo nagtabayo ng masamang kahit kanino mga kapatid. Pahala ng Diyos sa pagbibigan natin. Pahala ng Diyos sa nagawa. Sa mga nagawa sa buhay. It's very accurate. It's very true in Isaiah chapter 53, verse 36. Ganito ang nangyari sa Panginoon sa lumang liman. He is despised and rejected by men. Sana hindi tayo nasakot dyan, mga kapatid. Siya ay tatanggihan ng mga tao. Pero tawa, mga kapatid, walang kahit siya, mga kapatid.
Ilalayo ng mga tao ang mukha nila sa Panginoon. He was despised and he and we did not esteem him. Hindi nila sa pinagmamalaki mga kapatid. Nawa tayo pagmalaki natin ang mabuting Panginoon sa Panginoon. Surely, He has borne our griefs. Siya ang nagpasan ng ating mga pasan at nahirapan. And He carried our sorrows. Ang ating mga kalungkutan ay kinuha ng Panginoon. Yet we esteem Him smitten by God and afflicted. But He was wounded for our transgression. Sa ating pagsalansang mga kapatid, siya ay nasugatan. He was bruised for our iniquities. Mga kapatid, nagkaroon siya ng mga alakay dahil sa ating kasamaan. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Hallelujah. Sa kanyang mga alakay, hallelujah, ay tumawag sa ating mga kagalingan. So, mabuting Panginoon. And we have seen what God said. We have turned everyone to his own way. Kanya-kanyang gusto na mga tao. Bakit pakialaman Panginoon, and the Lord is laid to him the iniquity of us all. Hallelujah. Pinasaran ng Panginoon. Kaya pagtatanungin kayo, akala ko ba si Ama, si Jesus ko yung iisa? At sinabi niya sa krus, Ama, bakit mo akong pinabayaan? Ang nagsasalita doon, hindi yung laman. Yung anak ang nagsasalita. Yung tao ang nagsasalita. Sabi ng tao, Ama, sabi niya sa Diyos, bakit mo akong pinabayaan? Bakit? Dahil yung tao na walang kasalanan ay napunta sa kanya lahat ng kasalanan, ng sanlibutan, para lamang ang mga tao sa mundo ito ay tumanggap na kapatawaran. Tinanggap din ng Panginoon ganyan sa kabuti willingly. Kaya pinagmamalaki ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 8, sabi niya, but God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi pag-ibig yung binigyan ka ng pera ng Panginoon, hindi yun ang tunay ng pag-ibig. Yung binigyan ka ng gamit, binigyan ka ng ganito. Ang tunay daw ng pag-ibig, mga kapatid, yung hindi ka tumawag ng mabuti sa Kanya. Pero dahil tayo tumawag ng masama, ang Diyos, hallelujah, ay pinahayag ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay ng Panginoon sa Kristo. Kung kaya mong ibigay yung buhay mo dahil sa kasalanan mo, marami pa sa pwedeng gawin dahil sa iyong kabutihan na ginagawa sa kanyang pangalan. Kung sa iyong kasalanan, kaya na ibigay yung buhay niya para kaya sa ating paggawa, sa ating paglilingkod sa kanyang pangalan. Praise God. Sabi ng God, praise the Lord. Kaya sa kanyang ginawa sa krus. In Galatians chapter 3, verse 13 to 14, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. Niligtas tayo ng Panginoon sa sumpa ng batas. Hallelujah. When He was hanged on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in Scripture, cursed is everyone that is hanged on the tree. Yung sumpa na para dapat sa ating mga kapatid, yung siya'y nailagay sa cross, hallelujah, tinanggal na ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ko, yung sumpa na para dapat sa atin, ay tinanggal na ng Panginoon. Tapos ayaw siyang paglingkuran, tapos ayaw siyang mahalin na
14. Hallelujah, tinanggal niya yung sumpa. But the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Alam mo hindi nila naiintindihan kung napakaw ang Panginoon sa Diyos na tanggal yung sumpa at yung pagpapalang parang para kay Abraham ay parating sa mundo. Hallelujah! Ang mga kapatid, huwag kang ipalapang mo talaga yung kamay mo, kapatid. Amen! Salamat sa Panginoon! Pero hindi natin maitatanggi sa ginagusig sa Kanya ang physical. Hindi siya ginagawa. Sige ako mga kapatid, magugas naman, maraming magugas naman. Wala kang alam yan. Muna, tatapang kita ko sa ngayon, wala akong alam dyan. Sige, ito na lang sa akin. Ilabas namin si Barabas. Kung sino pipiliin niyo sa paglayan mo, tinanong mo ako. Si Barabas ay kilalang kriminal at gumagawa ng masama. Yan niya. At si Jesucristo na nandito sa tabi, sabi niya nila, wala akong makita ng masama sa kanya. Ayaw ko siyang parusahan. Hello, mga kapatid! Nung nilabas si Barabas sa mga nasikero, wala nang ginagawa, mga kapatid, bisyo dito. Mga kapatid, pag matagal ka na sa gawain, hindi mo pa rin natatali ang bisyo mo, may demonyo na, sabi ko na sa iyo. Makinig kayo sa akin, hindi ako nagbibiro. January pa nakata sa tandem ako, mga kapatid. Hindi ako nagbibiro. Magnanakaw lahat. Ano sa kanya? Nung nilabas, hindi ko mga panahon ng mga tao. Sinong pipili niyo? Si Jesus sa Barabas. Sigaw sila lahat, mga kapatid, sabay-sabay. Hallelujah, sa influensya ng masamang espiritu. Sumigaw sila, palayain si Barabas. Ay Lord, ganyan ang tao yung sinasabi ng Isaias, mga kapatid. Nakatakot na panahon, mga kapatid, na yung masama ang tingin ng tao ay mabuti at yung mabuti ang tingin ng masama. Pansinin ninyo, mga kapatid, pansinin ninyo. At sa mga pastor, pansinin ninyo. Pag ibang tao ang galing ng kaibigan, pero si pastor, mga kapatid, ang galing kalabanin. Bakit dito ko lang naman sa ibang musyong pastor? Dahil kami hindi galing sa pastor namin. Ako kami lahat sa pastor namin. Amen. Dahil tinawag niyo ng Diyos. Pag hindi tinawag ng Diyos, hindi na bago yung buhay namin, pero nagbago yung buhay namin dahil tinawag niyo ng Panginoon. Amen. Ang inyong tanongin, kung tinawag niyo ng Panginoon, kung nagbago yung buhay ng Panginoon, walang pagtututa, tinawag niyo ng Panginoon. Sabi si Praise the Lord. Purihin talaga ang Panginoon. Tingnan niyo, pinalaya si Barabas. Sabi ni Pilato, lumabas kami sa akin ang gawin natin dito ng Jesucristo. Sabay-sabay din sila, mga kapatid. Crucify me. Crucify me. Crucify me. Walang pagsalat, walang pagtanggi ng Panginoon ay malinaw na ayusin. Sa kabilangan ng kanyang pag-ibig at kabutihan, hallelujah, sa mga tao sa ay tinanggihan, sinaktan ang pinag-uusin. Hallelujah.
ko natin sa parampakan ng mga kapatid. Bakit? Kung iba yun, sabi niya, ayaw na! Ayaw na! Ayaw na tayo sa kanyang kabutihan! Hallelujah! Sabi niya, thy will be done! Hallelujah! Hindi ko maintindihan. Ayaw na sa siguro pero nakita na tayo, baby. Kapag hindi na pinagawin na tayo maligtas sa Diyos ng Balamit, nakita na tayo, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko, Pastor, kasama sa John chapter 17. Kasama tayo doon sa panalangin ng Lord. Pinag-pray yung mga naglagat sa amin, magiging mga tatawagin mo. Hallelujah. Ay salamat sa Panginoon. Hallelujah. Inaalala talaga tayo ng Diyos. Palakpakan natin lahat ng Santa Cruz. Hallelujah. Ipakita natin sa Diyos. Santa Cruz. Cruz. Hallelujah. Cruz. Kung natin lahat, purihin ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Tinanggihan nila siya. Emotionally. The message is loving the persecuted Christ. So akala natin tapos na. Dahil nung pagka-pray na pray, kasama niya yung mga agad. Pailan na lang siya sa langit. Tama yan yung joy ko. Spirit of slumberness at power. Pero pag sa labas, hindi naman nakaantok. Oo. Pag sa TV, gising na gising. Tapos sa Word of God, nakatulog. Spirit of slumberness yan. Hindi yan manirace. Ibig sabihin, pag nag-drive ka ng ito, natutulog ka, manirace yung tao ko. Pero sa church ka na nakatulog, kikinig yung salita, tama yan yung dito. Spirit of slumberness. Pero paglabas naman, tumira ka. Ayaw na naawa yung maraming natin ang salita ng Panginoon. Pero nandito tayo para makinig na kapatid. So parang tapos na yung pag-utos sa kanil. Yes na siya. Acts chapter 1, sabi ng Panginoon, tigong kayo, tinapos siya ng Holy Ghost. Nagkaroon ng libo-libo mga Panginoon, nabaptize in Jesus' name, nagpatuloy ang church. So parang tapos na. Pero mga kapatid, paglabas ni Saul, mga kapatid, sa Acts chapter 7, wala na yung Jesus Christ na tao na naglalakad, mga kapatid. Wala na. Hindi naabutan ni Saul. Ang nakaaabot lang, tandaan dito yung mga alagad, mga kapatid. Sa panahon na yan, ang church ay liwanag mo lang, mga kapatid. At narito si Saul, na puno-puno ng pagbabantak. Simula chapter 7, mga kapatid. Tingnan mo, namatay si Stephen sa kamay ng mga nakapagpusin. Na-persecute ang church, mga kapatid. Na-persecute ang church. Inaalam natin na na-persecute ang church. Pagkatapos sa chapter 7, napatay niya doon, napatay niya si Stephen. Sabi niya, mga sunod nila, Yan ang sabi niya, wala talaga sa kanila yung Diyos. Dahil kung nasa kanila yung Diyos, dapat hindi namatay yun. Dahil si Stephen ay evangelist. Pero lumakas yung loob ng mga rebelde, yung matatapak na yan, napatay nila si Stephen Jude. Ibig sabihin, sabi nila, wala talaga dyan yung Diyos. Dahil kung nasa kanila yung Diyos, di ba? May proteksyon. Tama ba, mga kapatid? Nung napatay nila, tumambak sila ng tumambak. Kaya sa chapter 8, sinugod nila yung Church of Jerusalem. Ang sabi ng chapter 8, mga kapatid, nagtakbuhan lang ang mga church members, ganyan kababayo ng mga church members, mga kapatid.
disciples, the apostles. Lahat ng ganyan ang membro, mga kapatid. Pag-ayaw na nila yan, ayaw na nila yan. Sabi mo, hindi ako yun. Sila lang yun. Pag-ayaw na nila yan, ayaw na nila yan. Amen. Yan ang membro, nasa Biblia, takbuhan sila lahat ng lahat. Takbuhan sila. Brother Oli, tatakbuhin natin sa Brother Oli. Ha? Ayaw mo lang. Dahil sabi din mo kay Lord, adaan mo na siya sa iba ko ng mga kayo. Takbuhan din. Madami na parang wala akong labanan. Matapang, wala kayo wala! Kasi wala pa eh. Pagkamulang-mulang ka na kaya, wala na mga kapatid na iwan na. Hello, mga kapatid. Sinunod nila yung church sa Jerusalem. Mga kapatid ko na persecute ulit ang church. Sabi nila ko, ito talagang church na sa Panginoon. Bakit nahagit at nagulo? Nagulo ng takbuhan, naiwan ko yung mga alakad. So, nasa isipan ng kaaway, hindi talaga yung church ng Panginoon dahil nagulo sila. Pero natin iniisip niyo, di ba? Ano yung iniisip na di ba? Kung talagang nahagit si Pastor, church talaga ng Panginoon, bakit nahagit? Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Amen? Nagulo-gulo sila doon, mga kapatid. Kaya habang tumalakas, sinasabi ko sa inyo, lumalakas na lumalakas ang kapangyarihan ng kaaway. Lalong tumabak ng kaaway sa mga yung church. Nakafocus na kay Jesus. Nakafocus na kay Jesus. Yung kaaway, walang tigil yan ang bahay-bahay. Walang tigil na ang bahay. Nilalagay nila sa kamay nila ang pangalan ng church. Lagi na nakafocus kay Jesus. Kay Jesus. Kay Jesus. Hayaan mo silang mag-isip. Hayaan mo silang magplano mga kapatid. Tayo ang nasa isip natin. Ang Panginoon ang buhay. Ang Panginoon sa Kristo. So, nandito ang Panginoon, kasama ng alagad, nagtatapos siya. Hanggang siya ay namatay at ang buhay na ulit. Gusto sila ng Holy Ghost sa chapter 2. Lumaki yung church, tumama sila. Napatay si Stephen. Nabulong yung church sa Jerusalem. Nakuhan sila mga kapatid. Naiwan ang mga alagad. Naiiwan talaga yung mga alagad mga kapatid. Ulitin ko, maiiwan talaga yung mga alagad mga kapatid. Amen. Yung sinusumbong nila sa akin noon, yung kasama nila. Alam niyo yung name, mga kapatid. Yung sumbong sila sa akin, Pastor, ito. Ay, kasama nila. Kaya nakatawa mga kapatid. Ngayon wala na kasi hindi sila tunay na ang naiiwan lang talaga ay mga tunay na alagad mga kapatid. Praise God. So, patapang sila ng patapang. Kaya may mga kasamang espiritu mga kapatid, ang patapang yun. Pumarap sa mga alagad ng Panginoon, ang alam kong sila. Pagsigawan mga kapatid, patapang. Magaling, ganyan naman mga demonyo mga kapatid. Pag may Holy Ghost ka, alam mo kung ano pangausan sa ministro mga kapatid. Patapang. Yan na yung wisdom na galing sa demonyo, sabi ng Biblia, basa kayo ng Biblia sa buong James. Kaya, ang anak naman ang nakakado. Kung talaga sa teksto natin, namatay nila si Stephen, umamang sila, ginulo nila yung church, sinugulo nila, chapter 8, nagtakbuhan ng mga hindi totoong membro mga kapatid.
license to kill sa gobyerno. Na lahat ng naglilingkod sa pangalan ng Panginoon ay bibigyan sila ng karapatan, authority na pumatay. Grabe, no? At hulihin, usigin lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Dahil ang alam nila sa mundo, ang alam ng mga religion, ang ginugulo nila ang church, ang ginugulo nila mga alagad, ang ginugulo nila mga tao. Kaya nung natanggap na ni Saul, yung sulat, na pwede na silang humulit pumatay sa kanyang daan papunta sa Damasco. Hallelujah! Malapit na siya sa siyudad, sinalubong siya ng Panginoon sa kanyang masamang plano, mga kapatid. Hindi lahat ng masamang plano ng kaaway ay mangyayari. Marami ang nagkakaaway sa atin, Sister Ana. Noon pa sinasabi mo, marami ang ginawa na away, pero darating yung panahon, hindi pa kaya ng Panginoon na lahat ng plano ng kaaway ay mangyayari sa kanyang gawain. Sabi ng Panginoon, nakita ko yung mga ginawa ninyo, hinahayaan ko kayo. Akala ko ng babago kayo, binibigyan mo kayo ng pagkakataon. Tapos ngayon, pinupuntahan niyo pa sila, nananahimik na sila, sinusunod niyo pa sila. Sabi ng Panginoon, Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusap? Ito din yung sagot kung hindi ka nanampalatayang totoo. Sabi nila, Lord, hindi naman ikaw yung inuusap namin na si Pastor. Lord, hindi naman ikaw yung inuusap namin na si Brother Billy, si Brother John, ang church, ang mga taga-Biblia siya. Sila yung inuusap namin, hindi ikaw. Sabi nila sa Saul, sino ka mga Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, hindi church ang inuusap mo sa ako si Isang Kristo ay ang pininuusap. Ang hindi alam ng mga walang pananampalataya, ang hindi alam nila yung mga demonyo sa isipan, mga kapatid. Akala nila yung mga naglilingkod sa Panginoon lang ang kinakalaban nila. Ang hindi nila alam, mga kapatid, si Isang Kristo din pala ang kanilang kinakalaban. Amen. Alam niyo ba kung gano'n ang mga Panginoon ng Diyos? Babalikan niyo yung church na nakapagiging sa tao. Pinuntahan niyo naman tayo sa kasalanan. Pagbalik nila ako, magiging tayo sa kasalanan. Kukunin na niya nalito sa langit, mga kapatid. Mahal na mahal ang Panginoon ng church at buong langit. Dahil, mga kapatid, wala naman na si Jesus Christ dito, Pastor. Pero ang church ang nagre-representa sa Panginoong Isang Kristo sa mundo nito, mga kapatid. Dahil lahat ng nandulo sa gawain at nagpaplano ng masama sa gawain, sige lang, isang araw, masasalubong ninyo ang nagkakayari ng gawain. Si Isang Kristo. Si Isang Kristo. Hindi naiintindihan siya. Simula sa araw na yun, naiugit sa isipan niya. Pag kinalaban ko ang church, kinalaban ko ang Panginoon. Sabi ng Panginoon siya, hindi, tao lang yan. Yun ang tingin ng Panginoon. Hindi ko naiugit sa isip ni Saulo. Ngayon sa experience ko ito, ang kakalaban pala sa church ay ang kinakalaban ng inuusip na kapatid ang Panginoon Isang Kristo. Makinig kayo lahat, mga kapatid. Hindi tayo dinala ng Panginoon dito para lang pagkabali ng kaligtas. At lalong-lalo na hindi tayo
Alisin talaga ng Panginoon dito yung makibuti ko ng mga kapatid. Alisin. Mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Dahil gusto niyo maiwan sa church, yung mga nagmamahal sa Kanya. Hindi ko naintindihan mga kapatid, makawala ko na yung mga. Ngayon, naintindihan mo na kung bakit may mga dumadalo sa church na hindi blessed. Ay, tsura nila. Sa church, galing, pumunta sa church. Akala ko, bulang-bulang ang problema mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Pumunta sila sa church, hindi sila nakapagpuspos ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Pumupunta sila sa church, hindi sila masaya mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Mayroon sila sa puso nilang pag-uusin. O, mahal ko si Jesucristo, sabi nila. Pero ayaw ko ito, ayaw ko yan, hindi mo naiintindihan. Kaya wala kang kalayaan na kapilod sa Panginoon dahil ang totoo mga kapatid, nandun ka pero parang si Judas, inuusin, parang si Saul, inuusin ang nakawalan ng Jesucristo. Badramado mo, hindi tayo tinawag ng Panginoong Matiligas para i-prinsipyo si Jesucristo. Hallelujah. Sa amin hindi nyo may araw na ito mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo nandito para sa tao ng Kristo. Dapat nandito tayo para i-enjoy. Hallelujah! Hindi ko alam pakiramdam ninyo kaya ako mga kapatid. When I belong to the church, hindi religion ang pinag-uusapan mga kapatid. When I belong to the church, what I feel is, I belong to the body of Jesus Christ. Pagkakatipag mo, nakapsat, ang relihiyang pinisalaman niya ako. Pinisalaman mo na din pangina. Nagalitan tao. Pag siya sinubigin, wala na siya pagkakatipag. Amen! Ang relihiyang, hallelujah. Pagkakatipag ang may kamang, may bilang, hallelujah. Itibagin niya ang Jesucristo. We all know that the apostles of the church. Alam niyo ba't mahal ng mga alagad ng church? Ay ginuusin sila, kahit pinapatay sila, at tinugutan si James, mga kapatid, bakit mahal ng mga alagad? Kung balik sila, pagkakato, dahil naabutan na nila si Jesus Christ. Naabutan nila. Alam mo ba, mahal nila yung church, pangalawang reason, naabutan nila si Jesus Christ, pinilingan sila ng Panginoon upang bilhin sa mga alagad. Mga nabaptist dito, makinig na ang bilhin ng Panginoon sa church ito. Ay mahal ng mga alagad ng church, nakita nila si Jesus Christ mismo. Tinuruan sila. At ito yung bilhin ng Panginoon sa kanyang Panginoon, magmahalan kayo lahat. Kasama ang church. Amen! Amen! Kahit anong mangyari itong mga alagad na nakasama si Jesus, itong mga alagad na naturuan ni Jesus, kahit anong gawin mo sa kanila, mga kapatid, mahal na yung church. Kaya hindi mo masisi si Saul. Tama, mga kapatid, hindi niya narinig si Jesus Christ. At hindi niya nakasama si Jesus Christ, mga kapatid. Amen! May sumama siya, iba yung relihiyon niya, inusin niya sila. Amen! Pero dahil na-encounter ng Panginoon sa kanyang masamang lakad, sa kanyang masamang plano, mga kapatid, hallelujah, inayos ng Panginoon ang kanyang buhay. At mga kapatid, yan ang sinasabi ko, kung totoong si Jesucristo talaga yung nakasalubong mo, may pagbabago.
landas. Amen! Dahil yung sa ulo na inuusig sa church, kung naiintindihan ng Brother Roy, na inuusig ng church, ay katawan pala ng Kristo. Sabi niya, kung parang inuusig mo katawan, kasama na ako yan. Ako na si Brother Paul. Amen! Hindi sasama ang mga yan. Kapag hindi talaga si Kristo yung saludo nila, hindi yan sasama sa ating John. Hindi siya sasama ang mga Roy niya. Ibang plano nila, ibang isipan nila, pero pag sa Jesus, ang nakita ko, sasama ka sa church. Sasama ka sa church. Nung sumama ka sa church, hindi lang may pagbabago. Nung sumama ka sa church, hindi lang siya naging miyembro ng church, naging apostol. Hindi niyo kayang gawin ng Panginoon. Kung si Jesus Cristo talaga ang saludo natin, ay nangyayari sa buhay ng tao. Ay nangyayari sa buhay ng tao. Hindi niyo ba talaga masimplihan? Si Pablo lang naman. Si Pablo lang naman ang pinakamaraming nasulat sa New Testament na kapatid. Papurihin ang pangalan ng Panginoon. Napatay ng ministro. Napatay ng ministro. Nagulo niya ng church. Pero kung nakasalubong ng Panginoon, ay kailangan sa mga tao magulo ang isip. Kailangan lang nila masalubong ng Panginoon. Kaya pag nasalubong nila ang Panginoon patay kay Pablo, mag-iibang lang basta ang buhay nila. Sasama na sila sa pagpiling ko. Sasama na sila sa church. Mag-iibang para na sila ng church. Siya lang naman yung pinakamaraming nasulat na apostol sa hindi. Kaya huwag natin katulan ng mga tao bili. Masama. Dahil na ganyan. Para magkaroon ka ng guilty feelings. Nadrama doon ay hindi ka mapagbibig sa Panginoon na nagawa ng kahamay. Yan ang gawa ng dinuno. Akusahan ka! Akusahan ka! Ikaw takot ka na magbibig. Takot ka na. Pero hindi. Sa Panginoon pala, nagbibigyan ng pag-asa. Pwede ka ng gamitin. Pwede ka ng baguhin. Pwede ka ng gamitin. Sabi ni Pablo, mga kapatid ninyo, kung mayroong totoo na naman ako sa church, alam niyo kung sino. Nung naging miyembro na si Pablo, naging alaga na si Pablo, walang iba. Kung hindi si Pablo. Sabi niya, church pala ay si Kristo. Nakalimutan na niya ng kasama kami. Kung babasahin ang Biblia, sabi niya kahit nakakulong mo, ang nasa isipan ng lagi ay kayo. Kung meron ng mga babasahin ang sulat ng mga makita rin mo, ang pag-ibig sa Diyos. Hindi mga patayin na nabutan niya, kamatayin na din niya nabutan, pero nagpatuloy na rin siya sa kanyang nasyon namin. Alam niya, pag naglilingkod ako sa church, naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi niya manarinig, mga kapatid. Alam niya, na kapag minahal ko ang church, hindi lang yung church yung minamahal ko, kung hindi ang Panginoon dahil noon, nung inuusig ko ang church, hindi pala church yung inuusig ko. Kung hindi ang Panginoon. Kaya kayo, mga kapatid, ayaw yung ibabakit yung meron sa inyo sa church.
Yan ay malinaw na pagpapahayag. Na hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. Inulungan mo lang sa sarili mo sa mahal kita Lord, pero sa church, hindi ka available. Alam mo na yun mga kapatid. Kasi pastor, si Lord, di ba si Lord? Inulungan mo lang. Ang church, di ba yung church? Amen, naiintindihan na natin. Amen. Dahil tinuro na mismo ni Pablo mga kapatid. Gusto ko basahin ko lang mabagal at malinaw. Sa 1 Corinthians 12:27. Pag hindi nyo pa naintindihan yan, ayaw ko na lang yan yung tinuturo ni Pablo dito. Now you are the body of Christ. Amen. Kaya huwag nawa tayo dito magpuugali na mas mataas ang tingin sa sarili sa membro ng church. Dahil ang membro ng church ay katawan ni Jesucristo. Mas magaling ako sa iyo, mas maganda ako sa iyo, hindi mo na iintindihan ang sinasabihan mo, yung may katawan pagkaroon. Amen! Kaya natin yung mga tao na walang nagsayahan, walang nagalakan, mga kapatid, dahil mali ang pangunawa nila sa church, mga kapatid. Kaya, and each one of you is a part of it. Kaya kapag nagmamalaki ka dun sa isa, hindi ka sa kanya nagmamalaki doon sa nagmamayari ng katawan. Padasa na yung legal. Hindi ka legal buhok. Mata. Huwag niya tinignan ko lang, hindi ko lang kinakaina. Hindi ko buhok katawan. Kaya brother ko, yung inuusip na nila, iba ang pakiramdam natin, mga kapatid. Hello! Kaya kapag yung umuusip na brother ko, kakambihan ng iba dyan, hindi maganda yun, brother ko. Hindi maganda kasama sa katawan yun, brother ko. Hello! Inuusip yung tao, inuusip yung pastor ninyo, pinakausap ninyo. Hindi magandang kasama yun, mga kapatid. Kaya pag imuyaw nyo ng dalilin mo, brother naman, natay kayo ko po. Mga daigit yung masaktan, linyaw ka. Buong pagkatao. Service and praise the Lord. Kaya mga kapatid na maintindihan natin, the church is the body of Jesus Christ. Hindi pwedeng respetuhin yung pangalan, yung katawan, hindi. Jesus, pagdating sa church, walang pinta, walang mali yung mga kapatid. Amen! Ilang sa ating na bunto ka sa walang lang na nag-testorya ko sa akin. Ilocano, Marod, bagi na kayo ni Kristo. Amen. Hallelujah. At kami naman, naalala ko yung aming Brad, pag-pray mo ako. Si Pastor, Brad, pag-pray mo ako. Yung kasi mga, siyempre, pili mo din mag-pray sa'yo. Eh, yung walang
masusunod yun, hindi natin lagi pagka magpa-pray mo, malugat, baka makakaroon na lang tayo yung Espiritu. Sabi namin, okay, sa akin, pwede mo ba may mag-pray? Let me feel the touch of Jesus when you pray. Naiiyak ka talaga dahil ini-imagine mo yung nananalangin sa iyo ay katawan ni Kristo, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, minsan, pag may nananalangin, mga kapatid, para sa grupo, para bago maging sinapat, nandun yung puso at isipan natin. Pag nananalangin sa paglalatan, nandun yung puso at isipan natin, talagang inisip natin, this is the body of Christ. Pray for us! Bagay na tayo ng Kristo. At tamang na itong dalaway sa kalagayan. Ang mga yun, nakakaya ng bagay ito, yung naranasan. Sige, lumaban pa kayo sa church. Kaya sabi ni Pablo, ninyo, Galatians 2:20, sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Ilocano, in verse 19 na gala sa Diyos, nung ay papanitilinteg na kaya ko, tinaglang linteg, tinang patay kanya, kaya nitigas ka, at biyang takno ang serbiyan ng Diyos, na tayo po ang kailangan kini Kristo, itigos ka. Itigas ka. Saan isa yan bibiyag? Kung di ka ni Kristo, yan bibiyag kanya. Nung kasama mo, di pa nagbiyag ko, ang biyag ang may paari, tipang makit ka ng Diyos. Alagang ng ganyan, kailangan bibiyag ng kampo. Kaya, kagaya ni Paul, mga kapatid, sa aking pagtatapos, alas 11 na lang. Kagaya ni Paul, kagaya namin si Paul, John, hindi natin nakita si Jesus Christ. Kung para sa mga alagad, nakita nila si Jesus Christ. Si Paul, kagaya natin, hindi nakita si Jesus Christ na kasama. Hindi mga kapatid. Kaya na-illusion ng church dahil wala sa idea kung ano ang church, mga kapatid. Hallelujah. Pero yung mga alagad, sila yung nagmahal sa Panginoon, sila yung nagmahal sa church, dahil kay Kristo na kanilang nakasama at tinuruan sila. Ngunit kagaya naman ni Paul, hindi na sa wala, Paul na. Alagad ng Panginoon. Tayo, mga kapatid. Kahit hindi natin, kaya hindi niya namayakap si Jesus Christ yun. Hindi niya naabutan. Hindi niya makatulungan, hindi niya maihayag yung pagmamahala, hindi niya naabutan eh. Pero pag gusto mo walang mabuti sa Panginoon, hindi natin siya naabutan eh. Hindi natin siya naabutan. Pero kung gusto mo din bigyan ka lang ng Panginoon, hindi mo siya naabutan. May gagawin mo maganda sa Panginoon, tapos hindi mo siya naabutan eh. Huwag ko na mga dahil tama mga siya eh. Diba? Pero
nandito ang kanyang katawan. Nandito ang church ng Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong nagpapataya sa kaaway ng kapatid. Hallelujah. The church is the body of Jesus Christ. Hallelujah. Gumawa tayo ng nabuti sa katawan at gumawa tayo ng nabuti sa Panginoon. Amen! Pinagsipit nila ang Panginoon nung dumating siya. Pinagsipit nila ang Panginoon sa pamamagitan ng church na katawan niya. Dili, ito ang totoo. Ang mga tao, laging nakahanggang pusigin ang Panginoon Yesu Kristo. Pero sa araw nito mga kapatid, yung kanilang inuusik, yung kanilang tinatanggihan, naintindihan natin sa kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin, ay hindi siya karapat-dapat tumanggap ng pag-uusik. Kaya, ang gagawin natin, hindi na natin pwedeng tanggihan at balikan. Inusik nila siya sa kanyang pisikal na katawan at inusik nila siya sa kanyang katawan bilang church, mga kapatid. Hallelujah. Tayo naman ngayon, ang nag-uusik sa church ay ating namang mamahalin. Simula sa araw na ito. Sabi niyo sa akin, ang daming mga tao sabi, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Pero wala silang pakialam sa church. Hindi nila naiintindihan na kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kanyang katawan. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Huwag mo nang balitaan at hanapin ang Panginoon. Ang katawan ng Panginoon ay nandito na. Mahalin natin yung ayaw nila. Mahalin natin yung tinatanggihan nila dito. Mahalin natin yung inuusik nila. At hindi pwede na mahal mo yung ulo. Sabi ng Panginoon, the rod, the head is the church of Christ. And the church is His body. Hindi pwede. Mahal mo yung ulo. Galing ka sa mahal. Hindi. Pag mahal mo yung ulo, dapat mahal mo. It's not an experience of soul. If you hate the church, you hate Jesus. If you persecute the church, you do it to Jesus. Why not gawin natin yung tama, mga kapatid? Let us support the church. Let us help the church. And let us love the persecuted body of Jesus Christ. Tumay tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hindi ko kayo pipilitin lahat na mahalin ang katawan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya makikita ang totoo, mga kapatid. Hallelujah. Naganoon na lang ang pagsinta ng Panginoon sa kanyang church. He was persecuted. Sinaktan nila siya. Dinurahan nila siya. Sinampal. Nilagyan ng koronang tinig.
Pinasinungalingan lahat ng kanyang aral at pagtuturo. Pinatanggihan ang kanyang mga alok. Pinampas, pinagupit, mga kapatid, pinahirapan, pinabuhat ng krus. Hanggang sa mga kapatid sa hatulan at ipago sa krus. Namatay at libing. Siya ay si Kristo na inusig ng mga tao. Ngunit sa umagang ito, mga kapatid, yes, He was persecuted. But let us express, mga kapatid, hallelujah, this is our time, hallelujah, to love the persecuted Jesus Christ. Malalaman natin ang nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang nagmamahal ng totoo sa Panginoon ay ang mga nagmamahal sa kanyang church. Hallelujah. I will pray for my church. Hallelujah. I will bless the church of Jesus. I will serve the Lord with gladness in the name of Jesus. Oh God, I will help my brother receive the Holy Ghost. I will pray for my sister. Hallelujah. I will help the body of Jesus. Hallelujah. Because I love the Lord. Because I love the Lord. I will love the church. Woo!
Repentance si Senyor, pero kailangan magsisi sa Panginoon. Akala ko masalanan lang ang hininga ng tawad. Marami kang hindi ginawa sa katawan ni Kristo. Marami kang opportunity na hindi ginawa. Humingi ka ng tawad. Hallelujah! Humingi ka ng tawad! Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hallelujah! Uwi tayo dapat malungkot ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pwede na mahal ko si Jesus. Na ayaw ko sa church, mga kapatid. Hindi pwede. Because the church is an embodiment of Jesus Christ. Hallelujah to God. We give you glory, Lord. Thank you. Salamat, hindi ko pala pinili ang sarili niyo.